Good evening, brothers and sisters. Welcome sa ating Bible Reflection, Faith Seeking Understanding. This evening, ang ating tatalakayin is the parable of the unjust judge. Before we start, let's have a short prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay? The parable of the unjust judge. The Holy Gospel of Jesus Christ according to St. Luke chapter 18, verse 1 to 18. Jesus told his disciples a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary. He said, "There was a judge in a certain town who neither feared God nor respected any human being. And a widow in that town used to come to him and say, 'Render a just decision for me against my adversary.' For a long time the judge was unwilling, but eventually he thought, 'While it is true that I neither fear God nor respect any human being, because this widow keeps bothering me, I shall deliver a just decision for her, lest she finally come and strike me.' The Lord said, 'Pay attention to what the dishonest judge says. Will not God then secure the rights of his chosen ones who call out to him day and night? Will he be slow to answer them? I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth?'" The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Okay. So, a little summary. Yung babae, parating binabalik-balikan ang judge na nanghihingi ng tulong na bigyan siya ng makatarungan na desisyon sa kaso niya, no? Kung sa panahon natin ngayon parang nagpapatulong kay Tulfo, no? Kinukulit niyang judge ilang beses na, pero ang judge na ito, ang sabi dito, unjust. So, may kinikilingan, may pinapaboran tong judge na ito. Medyo siguro tumatanggap to ng suhol. Hindi to mabuting judge, no? Pero dahil sa kakapangulit ng babaeng ito, no? Kahit wala siyang takot sa Diyos, baliwala sa kanya ang tingin sa kanya ng mga tao, ang kanyang reputasyon, di bali sa kanya pera-pera lang. Nakapasya siya na bigyan ng makatarungan at pantay na hukom ang babaeng ito dahil sa pangungulit at pagmamakaawa. Inisip niya, kahit hindi ako natatakot sa Diyos, wala akong pakialam sa tao, pero dahil sa kakulitan nitong babaeng ito, sige na lang. Kasi baka mamatay ako. Kung sa ano pa, baka mamatay ako sa konsumisyon dito. No? Yun. At ang sabi ni Jesus dito, will not God then secure the rights of His chosen ones who call out to Him day and night? No? Ang Diyos pa kaya, kagaya ng hukom na ito, no? Yung baluktot na hukom, kagaya nito. Ang Diyos pa kaya hindi magbibigay, no, ng hustisya sa mga nanghihingi sa Kanya araw-gabi, no? Magiging mabagal ba siya sa pagsagot sa kanilang mga hinanaing? Ang ibig sabihin, kung etong hindi makatarungan na huwes, no, ay dahil sa kakulitan, no? Itong masamang taong to,
pumapayag sa kahilingan ng babae dahil sa kakulitan. Ano pa kaya ang Diyos niyo sa langit na puno ng pagmamahal, puno ng kabutihan at hustisya, no? Hindi anong gusto ni Jesus na tularan natin? Ang pangungulit, no? We have to pray without ceasing, sabi dito. No? To pray always. Tingnan nyo sa first line. To pray always without becoming weary. Na magdarasal tayo na hindi tayo mapapagod. Hindi tayo titigil hanggat nakukuha natin ang ating hinihiling. Okay? So, cross-reference ito sa Luke chapter 11 verse 13. Kung kayo nga mga masasama, kaya nyo na magbigay na mabuti sa inyong mga anak. Di ba? Ano pa kaya ang Ama nyo sa langit? No? Na tatanggihan kayo ng Espiritu Santo. Na yun ang pinakamagandang ibibigay ng Ama sa atin. Okay. So, the simple lesson na makukuha natin dito is kailangan ang pagdarasal, consistent, persistent. Hindi tayo mawala ng pag-asa. Kung may hinihingi tayo, like for example, may struggle tayo sa isang aspeto ng buhay natin, sa isang kasalanan, o sa isang mabuting asal, virtue, no? Gusto natin maging humble, hindi pa rin tayo humble. Gusto natin maging patient, gusto natin maging disiplinado, hinihingi natin kay Lord. Gusto nating makonvert ang isang kamag-anak natin papunta kay Lord, wala pa rin. Hindi tayo titigil. No? Kung ano man ang mga hinihiling natin. Yan ang isa sa mga pinaka-importante sa ingredients of prayer. Persistent. God always answer our prayers. Di ba? Narinig na natin yan. Sinasagot lahat ng prayer natin. So, minsan yes, minsan no, minsan wait a minute, no? Hintayin muna. Pero sumasagot siya. Maraming tao na I'm sure siguro na-experience nyo na, pray kayo ng pray, hiling kayo ng hiling. For example, punta tayo sa may gumawa sa inyo ng inhustisya, no? Nanghihingi ka ng hustisya kay Lord. Pero parang hindi naman sinasagot ang ating dalangin. Wala pa rin hustisya. No? Kung ito ang iyong karanasan, you have to remind yourself of these two things. Itong dalawang bagay, tandaan natin to mga kapatid. Dalawang bagay. Una, ang unang katotohanan na sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. Promise niya yan. No? Hindi siya tatalikod sa kanyang pangako. Pangako niya na sasagutin niya. Basta we have to persevere. Pinakita niya sa Bible. No? Na kung anong hihilingin natin, ibibigyan niya basta kulitin lang natin siya ng kulitin. No? Number 2. Ang sagot ng Diyos sa atin kung nanghihingi tayo ng hustisya, minsan ay iba sa ating inaasahan. Ito yung inaasahan nating sagot ng Diyos, pero iba pala ang kanyang sagot. Hindi tugma sa kung anong iniisip natin, pero sinagot na niya. Pero iba yung kanyang pagsagot. Pero yun na yun. So dapat tayong maging mapagmasid, no? Dapat tayo maging sensitive sa sagot ng Diyos kasi hindi parate ang sagot niya nakabatay kung anong iniisip natin. God is God. He is more wise. He knows what is best for us. At yung sagot niya, no? It is essential that we know that God answers every prayer we pray. Ngunit ito ay
dapat nakabatay sa kanyang kalooban, sa kanyang perfect will and wisdom. Ha? So, naaayon ang pagsagot niya sa kanyang kalooban. Hindi pwedeng salungat sa kanyang kalooban. Minsan, ang ating pagtingin sa hustisya, iba sa kanyang pagtingin ng hustisya. Minsan, ang sagot niya ay imbitasyon para tayo ay magpakita ng awa. Example, no? For example, may isang taong hindi maganda ang pagtrato sa iyo. Parati kang iniinsulto, parati kang minamaliit, hindi maganda ang pagtrato sa iyo, no? Now, or inagrabyado ka, o inagawan ka ng lupa, o ano ba, no? O kung ano mang inhustisya ang ginawa sa iyo. Tapos ikaw, magdadasal ka kay Lord, hihingi ka ng hustisya, no? Dapat i-offer mo kay Lord. Minsan, sinosolo natin, no? Kaya nagkakaroon na tayo ng maraming wrinkles, nagkakaroon tayo ng high blood, heart problem dahil sinosolo natin. Hindi natin inaalay kay Lord, no? But if you offer the situation, every situation, instead na pumunta ka kay Tulpo, bigay mo kay Lord, no? He will enter. No, diyan siya papasok. Kasi, kagaya nga when we pray, your will be done. Dapat, lalasapin mo yan pag sinabi mo yan, pag nag-pray ka sa Our Father. Kasi, nakatali ang kamay ni Lord sa likod. Wala siya magagawa kung hindi natin siya iimbitahan pumasok sa mga problema natin pag sinosolo natin. Doon pala siya makakapasok at makakapagsimulang gumalaw. No? Kaya, we pray, ang kalooban mo ay masunod, Lord. No? Kahit gusto niya ang kalooban, yung mabuting kalooban, ipapasok sa mundo, hindi naman natin hinihiling, hindi siya makagalaw ng malaya. No? He will enter in, and then, bibigyan tayo ng grasya, ng kakayahan para magawa ang kanyang kalooban. Example, may inustisya na ginawa sa'yo, no? Hindi maganda pinakita. Ang gagawin niya, he will touch, no? Palalambutin niya ang puso ng taong yon na umaaway sa'yo, yung mga nagmamalupit sa'yo, nag-aapi sa'yo, palalambutin niya ang puso, pagkatapos, magsusorry, manghihingi ng paumanhin o patawad yung tao. No? Now, kung hindi naman sila maghihingi ng sorry, no? Pwede ang paraan ng Diyos ng pagbigay ng hustisya ay sa party mo. No? Bibigyan ka niya ng grasya ng pagpakumbaba na kaya mong mamahalin tong tao na kahit hindi niya humingi ng tawad sa iyo. He will give you the grace of humility so that you can love that person. So, either ang tao ang babaguhin niya or ikaw ang babaguhin niya na kaya mong mahalin at kaya mong tiisin itong taong to. For example, yung asawa mo, lasenggo, hindi ka binibigyan ng respeto o pagmamahal, tapos pray ka ng pray. Baguhin mo siya, Lord, baguhin mo. Hindi nagbabago. Pray ka ng pray, hindi pa rin siya nagbabago. No? Ganun pa rin. Pangit pa rin ng ugali. Pero, hindi mo na mamalayan niya, ang sagot pala ni Lord, sinasagot ka niya sa'yo. Instead na yun ang binabago niya, ikaw, na dati, para ka nang mamamatay sa konsumisyon, pero ngayon, parang wala na lang sa'yo. No? Nakakaya mo na, natutunan mo siyang mahalin. Mas mabuti yun. Kumpara sa dalawa, yung sagot na ang nababago ay ikaw, mas mabuti yun. Kasi kung ang ibang tao nagbago, hindi masyado mataas ang iyong points, hindi ka lumalago sa iyong kabanalan.
no? Kumpara sa ikaw ang nagbago. Now, kung ang hinihiling mo naman ay sana ang taong ito na umaapi sa iyo ay makundi na, madisgrasya, mamatay na para maimpyerno na sila, pagbabayaran nila ang ginawa nilang kalupitan sa iyo, yun ang dinidikta mo sa Diyos. Sana, Lord, mawalan siya ng trabaho, o sana maano siya ng ikaw, pagbabayaran niya, ikaw nang bahala sa kanya, maimpyerno siya, o anong mangyayari masama. Ang nangyayari dyan, no, hindi sasagutin ni Lord ang iyong at nagkakasala ka pa. Kasi hindi yan ang kalooban ni Lord. Ang kalooban ni Lord na lahat magsisi at maligtas. No? So, dinidiktahan mo si Lord na hindi naaayon sa kanyang kalooban. So, hindi niya sasagutin yon. No? So, dapat lahat ng ating kahilingan, pagdarasal, dapat naayon sa kalooban ng Diyos. Dapat alam natin ang ating Ama kung ano yung kalooban niya. Hindi tayo maghihiling ng mga bagay na labag sa kanyang plano, kalooban. So, let us reflect today, no, how to completely trust in God. No? So, do you believe with certainty? No? Naniniwala ba tayo? Umaasa ba tayo completely kay Lord? No? Na sasagutin niya ang ating panalangin pag tayo ay mangungulit, hindi tayo titigil. He will answer every prayer that you fervently pray. No? Believing this is freeing and enables you to live more fully. Pag ikaw ay naniniwala, buong pusong nagtitiwala, no? Umaasa na ikaw ay sasagutin ng Lord, ito ay magdadala sa iyo sa kalayaan. No? Hindi ka parang parating takot, hindi ka parating depressed. You are free. Kasi alam mo na meron kang Diyos na makapangyarihan na sinasagot at bibigay sa iyo ang iyong kahilingan kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos. So let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. My all-wise Lord, your will is perfect in all things, and you always bestow your grace upon me when I pray without ceasing. Please give me a trusting heart, dear Lord, so that I will never waver in my hope that you will always answer my prayers. In accord with your will, Jesus, I trust in you. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen.